PBL Shocking News, alisan, agawan, lipatan, big names ng players sangkot sa paglipat. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Patindi na nga ng patindi ang aksyon sa PBL dahil nagkalaglagan na nga ang mga teams at 4 na lamang ang pasok sa semifinals. Pero hindi lamang on-court ang mainit na pangyayari dahil kabi-kabila na nga ang mga updates tungkol sa mga bigating players na gagawa ng bagong move para sa susunod na PBL Conference. Alam natin na maraming mga teams ngayon ang nag-stand out at nakita nating lumaban. Well, as they say, syempre, reinforced conference, kaya naman may mga team na lalakas at mas lalong lumakas. Samantala, dahil nga sa potensyal na ipinakita ng bawat team, kaya naman eager ang coaching staff at management ng ilang mga teams na panatilihin ang lakas nila kahit na wala na ang mga import. Kaya naman, tulad ng Capital One na ginulat ang marami sa kanilang campaign this reinforced conference, ay nais nilang ma-maintain ang ganitong lakas dahil aalis na ang kanilang 3-time history maker sa PBL, ang kanilang import na si Marina Tushova. Kaya naman ayon sa ilang source ay ilang mga players ang inaabangang makuha ng Capital One management na kayang punan ang iiwan ni Tushova. Myla Pablo from Petrogas nga ang isa sa tinitingnang player na kayang sabayan somehow ang performance ni Marina. Well, good addition ito for Capital dahil talagang kulang sila sa mga barogerang spikers that would eventually replace Marina. Samantala, ay another underrated barogera din ang tinitingnan na mag-fit sa system. It's Erica Raages from Akari. Marami talaga ang nanghihinayang kay Erica dahil wala itong ganap sa present team niya and knowing na she can deliver, kaya naman upang hindi masayang ang kanyang skills, she better move to the team na magagamit siya at mapapalakas lalo siya. Samantala ay another lefty pa ang napupusuang makuha ng Capital One. Mylene Paat kung saan ay good addition din siya if ever na makuha nga. Kung mapapansin ay tila bumababa ngayon ang laro ni Paat sa Cherry Tigo, pero we can say na kaya niyang mag-fit sa system ni Coach Roger. Imagine Iris Tonelada setting Paat from the opposite, that could be beautiful. Pero wait, there's more. Capital One also eyeing the 3-time UAAP best setter Jem Ferrer, kung saan matagal na naman talaga siyang kinukuha ni Coach Roger noong unang binubuo pa lamang ang Team Solar Spikers. Kaya naman ito na kaya ang time para lumipat si Jem, knowing na si MFT has their 2 setters, Wong and Alba. Well, kung matutuloy ito ay reunion ito ni Jem Ferrer kay Coach Roger Gorayev. Kung matutuloy nga ang mga players na nabanggit ay tiyak na may laban pa rin ang Capital One. Kahit pa sinasabi ng iba na kaya lang sila malakas this reinforced conference ay dahil sa import nila. Samantala, from Capital One, dumako naman tayo sa isa pang promising team ang Zeus Coffee. Bigating players din ang target ng team na ito. Former Signal stars Rachel Ann Dakis and Jov Gonzaga ang nais nilang mapabilang sa team upang magkaroon sila ng mga veterans na ina-expect na mag-gel para sa mga rookies. Well, halos magiging balance na talaga ang distribution ng players per team kung sakaling makukuha sila. Samantala ay isa pa from Cherry Tigo, none other than siyang Abby Maranyo na nais ding makuha ng Team Zeus Coffee. Well, wala pang official na announcement pero malaki ang tsansa na matuloy ang mga players na ito sa team na nais sa kanilang kumuha. Kaya naman, anong masasabi nyo rito? Leave! Thank you for watching and don't forget to subscribe. We'll be right back.